Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 26. Karaniwan, uuwi si Guning 20 minuto ng mas maaga. At ngayon ay nag-aalala si Guman sa kanya. Agad na inaliw ni Guning ang kanyang ina, "Nay, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang aking kaklase ay nasprain ang kanyang bukong-bukong nang hindi sinasadya. Pinapauwi ko na siya ngayon. Mangyaring huwag mag-alala. Uuwi ako kaagad basta nakauwi siya." Nang marinig ito, gamaan ang loob ni Guman. Palagi siyang nagtitiwala sa kanyang anak na babae. "Mahusay, dapat kang mag-ingat sa iyong sarili," sabi ni Guman. "Gagawin ko, nanay." "Bye-bye," sabi ni Guning. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi napansin ni Guning na medyo naiinis at naiingit ang lalaking nasa likuran habang kausap niya ang kanyang ina. Ang Fenghua Luxury Mansion ay ang pinakamagandang living area sa CTF. Malapit ito sa downtown, tahimik at may pinakamagandang lokasyon, amenities at kapaligiran. Ang mga taong nakatira sa Fenghua Luxury Mansion ay mayaman o may awtoridad. Ang panganay na tiyuhin ni Guning, si Gu Qinsiyang, ay palaging gustong bumili ng bahay sa Fenghua Luxury Mansion, ngunit napakamahal nito para mabili. Ang bawat bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 o 6 na milyong yuan. Kahit na si Gu Qinsiyang ay may milyon-milyong kayamanan, hindi niya ito kayang bayaran. Kasama sa mga ari-arian ni Gu Qinsiyang ang kanyang naililipat at hindi natitinag na ari-arian, habang ang kanyang naililipat na ari-arian ay nasa halos 8 milyon lamang. Kailangan din niya ng maraming pera para patakbuhin ang kanyang kumpanya. Kung ginamit niya ang pera para makabili ng bahay, malugi ang kumpanya niya. Si Guning, sa kabaligtaran, ay nagpasya na bumili ng bahay para sa pamilya ni Guman at Guqing sa Fenghua Luxury Mansion. Si Guning ay isang mahusay na driver. Mabilis at tuloy-tuloy ang pagmamaneho niya. Makalipas ang 20 minuto, nakarating sila sa Fenghua Luxury Mansion. Mga ad ng Pub Future. Bumaba ang lalaki sa sasakyan nang huminto ito. "Ibalik mo ang sasakyan sa kung saan ito naruroon. Ako na ang bahala sa mga surveillance camera. You don't need to worry," sabi ng lalaki, saka tumalikod na naglakad patungo sa gate. Walang pakialam si Guning na nilalamig ang lalaki. Alam niyang ganoon ang ugali ng lalaki. Bukod dito, sila ay mga estranghero lamang. Pinaandar ni Guning ang kotse pabalik pagkatapos. Makalipas ang isa pang 20 minuto, nakabalik na si Guning habang ang mga hudlum ay wala na. Walang ideya si Guning kung ang mga hudlum na iyon ay nagising at umalis ng mag-isa, o may nakatuklas sa kanila pagkatapos ay tumawag ng pulis. Baka ipinadala sila sa ospital. Kahit na nangako ang lalaki na hindi sasali si Guning, gusto pa rin ni Guning na lumayo sa nangyari ngayong gabi. Pinark niya ang sasakyan, saka tumakbo papunta sa bahay niya. Malayo sa gusaling tinitirhan nila, nakita ni Guning si Guman na nakatayo sa bakana ng isang eskinita. Biglang naramdaman ni Guning na umiyak. Nauna siyang tumakbo, at tinawag si Guman ng buong pagmamahal, "Nanay." Napakahusay ng pakikitungo ni Guman kay Guning, na nagpakilos kay Guning at nakonsensya siya sa parehong oras. Hindi niya dapat hinayaan na mag-alala si Guman. Nang makitang maayos si Guning, sa wakas ay gamaan ang loob ni Guman. "Ningning, okay ka lang ba?" "Mabuti naman ako, nanay." "Tara, uwi na tayo," sagot ni Guning. Hinawakan niya ang braso ni Guman, nakasandal kay Guman na parang batang babae. Masayang mukha ang suot ni Guman. Magkasamang umuwi ang mag-ina. Ang kanilang mga anino ay naging mas mahaba at mas mahaba sa ilalim ng isang street lamp. Sa isang marangyang kwarto, kalahating hubad ang lalaki, nakahiga sa kama. Maraming sugat sa kanyang katawan. Karamihan ay mga sugat ng baril na naging pangit na peklat. Ang ilan sa kanila ay lubhang hindi magandang tingnan. Samantala, may 2 butas na dumudugo sa kaliwang balikat at baywang. Sila ay mga bagong sugat. Isang doktor ng pamilya ang nagbibigay sa kanya ng gamot, pagkatapos ay binalot ang kanyang mga sugat. Ang lalaki mismo ang nakipagdeal kay Guning, at hinayaan siyang itaboy siya pabalik.
Ilang sandali pa ay umalis na ang family doctor. Pumasok sa loob ang isang lalaking nakasuot ng kulay abong Armani casual suit. Siya ay nasa 25 taong gulang na may puting makinis na balat. Ang kanyang mga mata ay malalim na madilim at kaakit-akit. Makakapal na kilay, grisya na ilong at perpektong labi, lahat ay nagpapakita ng kakisigan at kamahalan ng lalaki. Mga ad ng Pub Future. Nahawakan ko na ang mga surveillance camera. Walang natira. Mayabang na sabi ng lalaki na halos ipakita na ang kanyang kakayahan. Malaki. Isang simpleng sagot. Tanong ng lalaki na may pag-usisa, Xiaoteng, paano ka nakabalik? At bakit kailangan mong sirain ang mga tape ng mga surveillance camera na iyon habang pauwi? May nagpauwi sa akin, pero nagnakaw kami ng sasakyan. Walang ebidensyang dapat iwan, kaya dapat sirain ang mga tape ng mga surveillance camera. Mahinahong sabi ni Leng Xiaoteng, ngunit nabigla ang lalaki. Ano? Nagnakaw ka ng kotse. Sobrang hindi ka panipaniwala na gagawin iyon ni Leng Xiaoteng. Enough, kailangan ko ng pahinga. Pwede ka nang umalis. Bago pa makapagtanong ang lalaki, pinilit siyang umalis ni Leng Xiaoteng. Nakaramdam ng hinanakit ang lalaki. Ito ang kanyang bahay pagkatapos ng lahat. Paano mapipilit ng panauhin ang host na umalis? Nagalit ang lalaki, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin iyon. Kaya't siya ay umalis sa kwarto na nag-aatubili, at isinara ang pinto para kay Leng Xiaoteng. Hindi makatulog si Leng Xiaoteng. Gusto lang niyang manatili mag-isa. Kinabukasan, bumangon si Guning ng alas 5:40. Siya ay gumugol ng 10 minuto sa pagsisipilyo at paghuhugas ng mukha. Sa alas 5:50, umalis siya sa kanyang tahanan, tumakbo sa kanyang paaralan. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Guning sa paaralan. Bumili siya ng almusal, papunta sa football field habang kumakain sa daan. Tinapos ni Guning ang kanyang almusal habang papunta siya sa football field. Nang sa wakas ay dumating na siya, naroon na sina Moke at Yumixi. Pareho silang tumatakbo. Ang dalawa ay tila gustong matutong mabuti ng kung fu. Sumali si Guning sa kanila pagkatapos. Guning, magandang umaga. Nang makitang nandito si Guning, sabay na binati siya ni Moke at Yumixi. Panay ang paghinga ni Moke, habang si Yumixi ay mahina ang tunog. Ilan na ang circles mo? Tanong ni Guning. 3, sagot ng dalawa. Nasiyahan si Guning sa sagot. Ang isang bilog sa paligid ng football field na ito ay halos 400 metro. Ang 3 bilog ay umabot sa 1,200 metro. Mahusay ang ginawa ni Yumixi, dahil hindi siya malakas sa pisikal. Napakagaling. Mixi, kung maaari kang magkaroon ng isa pang 2 bilog. Kung hindi mo kaya, ayos lang. Pwede ka nang tumigil agad. Pagod na si Yumixi ngayon. Ang isa pang 2 bilog ay isang malaking hamon para sa kanya. Kaya hindi siya binigyan ni Guning ng matinding pressure. Para kay Moke, hindi magdadalawang isip si Guning na pahirapan siya. Moke, sundan mo ako sa parehong bilis. Ngayon, sabi ni Guning, pagkatapos ay naunang tumakbo. Agad namang sumunod si Moke. Sinadya niyang pabagalin ang kanyang lakad nang tumakbo siya kasama si Yumixi. Ngayong kasama si Guning, masisiyahan siya sa pakiramdam ng pagtakbo na parang ligaw na kabayo. Bagamat mabilis tumakbo si Guning, alam niyang hindi ito karera. Alam din ito ni Moke. Ang pisikal na pagsasanay ay hindi katulad ng lahi. Hindi niya sinasadyang lampasan si Guning, ngunit nanatili sa likuran niya. Pagkatapos ng isang bilog, nagsimulang malagutan ng hininga si Moke. Pagkaraan ng 2 bilog, naglaban si Moke para sa kanyang hininga. Pagkatapos ng 3 bilog, si Moke ay napagod at unti-unting iniwan ni Guning. Pagkatapos ay nalaman ni Moke na ang bilis ng pagtakbo ni Guning ay pare-pareho, gaano man karaming mga bilog ang kanyang tinakbo. Maging ang bawat hakbang ay pareho ang haba, noong tumatakbo si Guning. Kahit na may ilang sentimetro ang pagkakaiba, maaari itong alisin.
Si Moke ay 100% na si Guning ay nakatanggap ng mahusay na pagsasanay sa loob ng maraming taon. Siya ay mas magalang at mausisa tungkol kay Guning ngayon. Nang makitang nakatapos na ng 3 bilog sina Guning at Moke, nakaramdam ng inggit si Yumixi. Nais niyang maging kasing lakas ng katawan nila. Walang sakit, walang pakinabang. Malinaw na alam ito ni Yumixi. Sina Guning at Moke ay sinanay ang kanilang sarili sa loob ng maraming taon, habang nagsisimula pa lang siyang mag-ehersisyo. Si Yumixi ay naiinggit, ngunit hindi nagseselos. Nagpasya siyang gumawa ng mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Hanggat determinado siya, maaari siyang maging kasing lakas ni Guning at Moke balang araw sa darating. Makalipas ang 4 na bilog, malayo na si Moke kay Guning. Halos hindi na siya makahinga, at unti-unting bumabagal ang kanyang lakad. Si Moke ay talagang malakas sa pisikal. Ang pagtakbo ng mabilis ay hindi nang higit na lakas kaysa sa pagtakbo ng mabagal. Ang 5 bilog ng pagtakbo sa mabilis na bilis ay katumbas ng 12 ng mga bilog sa mabagal na bilis. Magsagawa ng isang paglalakbay sa simula sa N0V*Elban#. Maging si Guning ay kailangang huminto pagkatapos ng 6 na bilog ng mabilis na pagtakbo. Nagawa niyang ipagpatuloy, ngunit ayaw niya. Guguning, ikaw, hindi ka kapani-paniwala. Maaari mong panatilihin ang parehong haba ng bawat hakbang, at tumakbo sa parehong bilis. Wow! Huminto talaga si Moke pagkatapos ng 5 bilog. Hingal na hingal siya, at nakaramdam ng uhaw. Ilang sandali pa ay nagpatuloy siya sa paglalakad, dahil alam niyang hindi siya makakaupo kaagad pagkatapos tumakbo. Masanay ka na, sagot ni Guning habang hinahabol ang kanyang hininga. Nang matapos ni Guning at Moke ang kanilang mga bilog, si Yumixi ay pagod na pagod pagkatapos ng 2 bilog. Halos hindi siya makatayo, ngunit nagpupumilit na tapusin ang kanyang pagsasanay. Lumapit si Guning at pinigilan siya, ayos lang. Napakahusay mong nagawa ngayong araw. Maglakad-lakad muna tayo, saka magpahinga. Agad na samando si Yumixi kay Guning. Nahihilo siya at hindi makalakad mag-isa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakabawi si Yumixi. Naglabas si Guning ng 2 bote ng tubig mula sa kanyang backpack, iniabot ito kina Moke at Yumixi. Pagkatapos ay naglabas siya ng isa pang bote para sa kanyang sarili. Bumili si Guning ng tubig habang papunta siya sa football field. Alam niyang kakailanganin nila ng tubig pagkatapos tumakbo. Salamat, nagpasalamat sina Moke at Yumixi kay Guning. Agad nilang binuksan ang bote, at nagsalin ng tubig sa kanilang bibig, na para bang ilang araw na silang walang tubig. 5 minuto ang layo mula sa klase sa umaga. Sabay silang bumalik sa classroom. Binalak nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay kapag sila ay libre. Si Xiao Feifei ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ipinapalagay niya na matagumpay na nagawa ng mga hudlum na inupahan niya ang ipinagagawa niya sa kanila. Bagamat hindi niya natanggap ang kanilang tawag, naniwala si Xiao Feifei na hindi kayang makipaglaban ni Guning sa ilang lalaki. Malamang masyadong masaya ang mga hudlum na iyon para tawagan siya. Feifei, anong nangyari? Mukhang masaya ka ngayon. Eksakto, sabihin sa amin ngayon. Hindi alam ni Yang Yulo at Wu Qingya kung ano ang lihim na ginawa ni Xiao Feifei. Tanong nila na may pagtataka. Ito ay isang magandang balita, ngunit hindi ito isang magandang panahon para sabihin sa iyo. Ipapaalam ko sa iyo kapag natapos na ang mga klase natin ngayon, sagot ni Xiao Feifei. Kahit na curious si Yang Yulo at Wu Qingya, hindi sila nang ahas na pilitin si Xiao Feifei na sabihin sa kanila. 2 minuto ang layo mula sa klase sa umaga. Ang lahat ay nasa silid-aralan, maliban kay Guning at Yumixi. Nang makitang wala si Guning, mas nakatitiyak si Xiao Feifei na nagkaroon ng problema si Guning. Malaki ang ngiti niya. Ngunit ang sumunod, ang ngiti ni Xiao Feifei ay natigil sa kanyang mukha. Siya ay mukhang natatakot kahit na. Si Guning iyon. Nagpakita siya sa pintuan ng classroom.
Walang ideya si Guning kung alam ni Xiao Feifei ang katotohanan o hindi. Naiintindihan niya lang na ang mukha ni Xiao Feifei ay dapat na, interesting, kapag siya ay nagpakita. Kaya sa sandaling naglalakad si Guning sa silid-aralan, tinitigan niya si Xiao Feifei. Nang mapansin ni Guning na nabigla si Xiao Feifei, alam ni Guning na hindi alam ni Xiao Feifei na nabigo ang kanyang plano. Guning, bakit ka nandito? Tumalon si Xiao Feifei mula sa kanyang mesa. Nataranta ang lahat sa paligid niya. Ito ay silid-aralan, at dapat na dumalo si Guning sa mga klase. Ano ang mali doon? Oh, kung wala ako dito, saan ako dapat? Tanong ni Guning kay Xiao Feifei na may galit. Hindi ba, ibinuka ng pangalawang Xiao Feifei ang kanyang bibig, na pagtanto niyang hindi niya dapat ginawa iyon. Kaya agad niyang tinakpan ang bibig niya. Hindi hahayaan ni Guning na makawala siya ng madali. Tinanong niya, ano? Wala-wala, kahit na hindi alam ni Xiao Feifei kung ano ang eksaktong nangyari kahapon at higit na malaki siya ngayon. Alam niyang kailangan niyang ilihim ito. Talaga, tila hindi naniwala si Guning sa kanya. Bakit mo ba ako tinatanong kung bakit ako nandito? Ito ang aking silid-aralan. Kung wala ako dito, saan ako dapat? Nagpatuloy si Guning. Ako, natarante si Xiao Feifei. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Kilalang-kilala ni na Yang Yulo at Wu Qingya si Xiao Feifei. Agad nilang naunawaan na si Xiao Feifei ay may ginawa kay Guning ng palihim. Ipinapalagay niya marahil na nagtagumpay siya. Iyon ang dahilan kung bakit napakasaya niya ngayon. Lumitaw si Guning gaya ng dati, nagulat si Xiao Feifei at nakonsensya. Si Xiao Feifei ay hindi nang ahas na sabihin ang totoo. Sina Yang Yulo at Wu Qingya ay parehong nakita rin ang kanilang bibig. Ayaw din nilang magdagdag ng panggatong sa apoy, kung sakaling sisihin sila ni Xiao Feifei mamaya. Buti na lang at tumunog na ang bell, at oras na para sa morning reading class. Nandito rin ang head teacher. Binitawan ni Guning si Xiao Feifei, pagkatapos ay pumunta sa kanyang upuan. Magkakaroon ng sapat na oras sa unahan. Bukod dito, walang intensyon si Guning na ihayag ang katotohanan. Mas pinili niyang pahirapan ang kanyang mga kalaban nang hindi nalalaman ng iba. Nang makitang lumalayo si Guning, napabuntong hininga si Xiao Feifei. Naiinis siya sa sarili dahil nakonsensya. Ano ang gagawin ni Guning kahit alam niya ang katotohanan? Si Guning ay isa lamang mahirap na babae. Wala siyang magawa para saktan si Xiao Feifei. Pagkatapos noon, hindi na nakonsensya si Xiao Feifei. Pinandilatan niya si Guning ng may matinding puot. Naniniwala siya na maswerte lang si Guning na nakatakas siya kahapon. Hindi ito ang katapusan ng kwento. Si Xiao Feifei ay nagsimulang magplano ng kanyang susunod na hakbang. Talagang nakatanggap si Guning ng hindi magandang tingin mula kay Xiao Feifei, ngunit hindi niya ito pinansin. Ilang sandali pa ay umalis na ang head teacher. Bagamat ang mga mata ni Guning ay nasa kanyang libro, abala siya sa pag-iisip tungkol sa kanyang sarili sa kanyang isip, paano bubuo ang kanyang kapangyarihan. Hindi ito kasing dali kumita ng pera. Kung walang kapangyarihan at mga palabas, hindi mo maitatayo ang iyong imperyo sa pamamagitan lamang ng pera. Ang ari-arian at mga mali ay isang mahalagang hakbang. Ngunit bago iyon, kailangan ni Guning na magkaroon ng sapat na pera. Para kay Guning, ang stone gambling ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera. Nasa kanya ang Jade Eyes, at hinding-hindi siya mawawala. Gayunpaman, hindi niya nagawang sumugal sa mga bato kahit saan niya gusto. Hindi ito maginhawa. Ang pangunahing pinagmulan ng mga bato ay Burma at lalawigan Y. Pareho silang malayo sa lungsod F. Walang direktang eroplano mula City F hanggang Province Y. Kailangang gumugol ng humigit kumulang 2 oras sa paghihintay bago lumipat sa destinasyon. Kaya't tumagal ng humigit kumulang 7 oras mula sa lungsod F hanggang probinsya Y. Natapos lang ni Guning ang kanyang mga katapusan ng linggo. Wala siyang sapat na oras para doon. Bukod dito, siya ay isang senior sa isang mataas na paaralan, at sa ilalim ng matinding pang-akademikong presyon.
Hindi madaling humingi ng mga araw na walang pasok at hindi rin siya pinayagan ng kanyang ina na si Guman na umalis sa paaralan. Kaya, kinailangan ni Guning na pumili ng pinakamalapit na lungsod na may stone gambling. Aling lungsod ang pinapayagan ang pagsusugal ng bato? Walang ideya si Guning. Kailangan niyang maghanap sa internet. Sa kasamaang palad, ang kanyang telepono ay masyadong luma upang mag-surf sa internet. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Guning ang kahalagahan ng isang mahusay na telepono. Para sa kanyang startup fund, mayroon lang siyang 110,000 yuans, na halos hindi sapat. Hindi siya makabili ng kahit isang bato sa lahat ng kanyang ipon. Sa makatuwid, sinadya ni Guning na ibenta ang jade na ibinigay sa kanya ng lalaki kahapon. Naabsorb na niya ang kapangyarihan ng jade. Ito ay walang silbi sa kanya ngayon. Kapag mayaman na siya, mabibili niya ang kahit anong jade na gusto niya. Kahit na ang kapangyarihan ay naabsorb, ang jade ay may mahusay na kalidad. Si Guning ay isang gumagawa, sa halip na isang nagsasalita. Nang magpahinga sila sa tanghali, umalis kaagad si Guning sa kanyang paaralan pagkatapos niyang sabihin kay Yumixi na itutuloy nila ang klase sa hapon. Sa sandaling lumabas si Guning sa gate ng kanyang paaralan, sumakay siya ng taxi papunta sa downtown. Hindi naman kalayuan ang downtown. Dumating doon si Guning pagkatapos ng 20 minuto. Dumiretso siya sa isang tindahan ng telepono, at bumili ng homemade na mobile phone na may pinakamagandang kagamitan. Kung mayroon siyang magandang dahilan, bumili sana siya ng isa pa para kay Guman. Umalis si Guning sa tindahan ng telepono, pumasok sa isang plaza. Natagpuan niya ang kanyang sarili na isang restaurant na pinalamutian ng maayos upang kumain muna. Pagkatapos ay nag-surf siya sa internet tungkol sa kaalaman ng jade. Dahil makikipag-ugnayan siya sa jade, mas mabuting alamin muna ito ng mabuti. Sa ngayon, gustong malaman ni Guning ang kalidad at halaga ng jade sa kanyang kamay. Ibebenta niya ito sa magandang presyo. Sa isip ni Guning, isang tindahan ng alahas ang tanging paraan upang maibenta ang kanyang jade. Sa ganoong paraan, maaaring mabenta ang jade sa magandang presyo. At ang tindahan ng alahas ay palaging handang bumili ng jade na may mataas na kalidad. Alam ni Guning na malamang na hindi niya makukuha ang pinakamataas na presyo sa merkado, ngunit ang presyo ay hindi magiging mababa. Pero laking gulat niya nang malaman niya ang background ng jade na ito. Alam ni Guning na ang jade na ito ay may mahusay na kalidad, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kahalaga ito. Iyon ang nangungunang King's Green. Ang King's Green ay bihira sa merkado, at napakamahal. Ang singsing na gawa sa King's Green ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000,000 yuan sa merkado. Maaaring mas mataas pa ang presyo nito sa auction. Ang King's Green sa kamay ni Guning ay kasing laki ng itlog ng pugo. Tumimbang ito ng 10 beses na mas mabigat kaysa sa isang singsing. Ibig sabihin, kung ito ay naibenta ayon sa timbang nito, ito ay bumaba ng 2,000,000 dolyar sa merkado, hindi bababasa. Sa auction, maaari itong mabenta sa presyong ilang milyon. Ang presyo ay maaaring mas mataas bagaman. Sa pag-iisip ng presyo ng King's Green, huminga ng mahabang hininga si Guning. Ang lalaki ay naging bukas palad upang bigyan siya ng isang mahalagang jade. Iba talaga ang mayaman sa mahirap. Ang hindi alam ni Guning ay ang King's Green ay walang kahulugan para kay Leng Xiaoteng. Sa mata ni Leng Xiaoteng, isa lang itong bato. Itatapon na sana niya iyon kung hindi lang ganoon kahalaga ang jade. Dala niya ang King's Green, dahil gusto lang ito ng kanyang mabuting kaibigan. Binalak niyang ipadala ito sa kanyang kaibigan bilang regalo, ngunit sa huli ay ibinigay ito kay Guning. Ngunit si Guning ay isang mahirap na senior na estudyante ngayon. Wala siyang ideya kung paano ibenta ang jade sa auction. Bukod dito, walang auction sa CTF. Nasiyahan si Guning kahit na naibenta lang niya ito sa presyo ng merkado. Natagpuan niya ang isang lumang jade store na pinangalanang Yiqui Jade Store, na may 100 taon ng kasaysayan sa internet. Ito ay hindi malaki, ngunit nagkaroon ng mahusay na sabigan.
Dahil ang boss nitong Yikyui Jade Store ay ang pinuno ng Jade Association sa CTF. Kilala rin ang Jade sa Yikyui Jade Store sa magandang kalidad at makatwirang presyo. Kaya, nagpa siya si Guning na pumunta sa Yikyui Jade Store na may kasaysayan ng 100 taon. Bagamat walang gaanong alam si Guning tungkol kay Yikyui Jade Store at wala rin siyang ideya kung ito ay kasing patas at kagalingan ng sinabi ng mga user ng internet na iyon online. Mas gusto niyang magtiwala sa Yikyui Jade Store kaysa sa isang karaniwang tindahan ng alahas. Alam niya ang halaga ng jade. Kung hindi siya nakakuha ng isang kas-iya siyang presyo, hindi niya ito ibebenta. Ang pangunahing tindahan ng Yikyui Jade Store ay nasa Antaegeong pamilihan, ngunit marami rin itong sangay sa maraming plaza. Sa ngayon, si Guning ay nasa isang komersyal na gusali sa downtown. Nagpa siya siyang pumunta sa Yikyui Jade Store mamaya. Pagkatapos ng pananaliksik, inilagay ni Guning ang kanyang telepono at ang jade sa kanyang backpack at nagsimulang kumain pagkatapos. Pagkatapos niyang kumain, dumiretso siya sa Yikyui Jade Store. Ang mga tindahan ng alahas ay nasa ikalawang palapag ng gusali. Nagtagal si Guning bago niya nahanap ang Yikyui Jade Store. Hindi kalakihan ang Yikyui Jade Store, at pinalamutian ito ng estilong retro. Lahat ng mga manggagawa sa loob ay naka-cheongsem. Ads by Pub Future. Sa sandaling pumasok si Guning, isang tindera ang lumapit sa kanya. Si Guning ay nakatanggap din ng magalang na pakiramdam, kahit na siya ay isang estudyante. Siya ngayon ay nagkaroon kaagad ng mataas na opinyon sa Yikyui Jade Store. Miss, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Tanong ng tindera. Ano ang pinakamaganda mong jade dito? Sagot ni Guning. Ang pinakamagandang emerald na meron tayo ay ito. Ito ay may mahusay na kalidad. Ang kulay ay maliwanag na mapusyaw na berde. Pagkatapos ay mayroon kaming violet na esmeralda. Ito ay napakabihirang at wala kaming maraming alahas nito. Kung gusto mo, magpabok ka muna, sabi ng tindera. May King's Green ka ba dito? Tanong ni Guning. Medyo nahiya ang tindera, saka sinabing, paumanhin, ang King's Green ang pinakabihirang uri ng esmeralda. Nagtrabaho ako sa industriyang ito sa loob ng maraming taon, at hindi ko pa nakita ang King's Green sa aking karera. Tapos bumili ka ng emerald? Tanong ni Guning. Medyo nagulat ang tindera ngayon. Wala siyang ideya kung ano ang gustong gawin ni Guning. Dahil sa pagiging magalang, sumagot pa rin siya, bumili kami ng ilang esmeralda na may mataas na kalidad sa 8/10 presyo ng presyo sa merkado. 8/10, iyon ay patas. Great, pwede ko bang makita ang manager mo dito please? Gusto kong magbenta ng King's Green na kasing laki ng itlog ng pugo, sabi ni Guning. Ano? The King's Green. Isang boses ng lalaki ang tunog ng pagkamangha. Isang magandang lalaki, na nasa 25 taong gulang at nakasot, ang humakbang patungo kay Guning mula sa pinto. Nagtanong siya ng may pananabik at pag-aalinlangan, may King's Green ka ba na kasing laki ng itlog ng pugo? Nang marinig ang boses ng lalaki, tuluyang nakabawi ang tindera sa nakakagimbal na balita. Tinawag niya ang lalaki ng may malaking paggalang, Mr. Chin. Oo, sagot ni Guning. Pwede bang pakitingnan? Kung totoo, bibilhin ko ito sa presyo ng merkado. Ang mga mata ni Chin Yifan ay puno ng pag-asa. Bagamat hindi siya makapaniwala na ang isang estudyante ay magkakaroon ng King's Green, wala siyang balak tingnan. Ang King's Green ay napakabihirang makaligtaan. Ads by Pub Future. Pasensya na po, sir. Dahil nauna na akong pumunta sa Yikyui Jade Store bago ka. Natatakot ako na makikipag-deal lang ako sa iyo kung tumanggi ang Yikyui Jade Store na bilhin ang jade ko, paghingi ng paumanhin ni Guning kay Chin Yifan. Gustong ibenta ni Guning ang kanyang jade sa presyo ng merkado, ngunit tinanggap na niya ang presyong inaalok ng Yikyui Jade Store. Ayaw niyang labagin ang panuntunan. Si Chin Yifan at ang mga manggagawang iyon sa Yikyui Jade Store ay nagulat lahat sa integridad ni Guning. Susunod siya sa mga patakaran. Mataas ang tingin ng lahat kay Guning ngayon. Miss, itong si Mr. Chin ay anak ng amo namin. Diretso lang ang deal mo sa kanya, pakilala ng isang tindera.
Ngumiti siya ng may katapatan dahil sa kanyang mahusay na impresyon kay Guning. Anak siya ng amo ng Yikyui Jade Store. Medyo namangha si Guning. Ikinagagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Chin Yifan. Ang tatay ko ang nagmamay-ari ng Yikyui Jade Store. Nagpakilala si Chin Yifan kay Guning, sabay abot ng kanyang kamay. Kinagagalak kong makilala ka rin. Ako si Guning. Bahagyang nakipagkamay si Guning. Kung gayon, maaari ba nating makita ang King's Green ngayon, miss? Walang alinlangan na tanong ni Chin Yifan. Oo naman, sabi ni Guning. Ginamit niya ang kanyang backpack bilang takip upang bunutin ang King's Green mula sa telepathic eye space. Ang Esmeralda ay hindi pa nababalot at nakaimpake. Muling nagulat si Chin Yifan at ang kanyang mga manggagawa. Kung ito ay isang tunay na King's Green, hindi ba siya natatakot na ito ay magasgasan? Kinuha ni Chin Yifan ang Esmeralda at nagsimulang kilalanin ito. Si Chin Yifan ay ipinanganak sa isang pamilya ng Jade. Siya ay lumaki na may lahat ng uri ng Jade, at isang dalubhasa sa ilang mga lawak. Kahit nabihira ang King's Green, nakita na niya ito noon pa. Ang King's Green ay madilim na berde, na siyang pinakamahalagang berdeng kulay sa mga Esmeralda. Sa ilalim ng liwanag, ang King's Green ay kumikinang sa isang espesyal na madilim na berde. Parang dark blue minsan, tapos naging light green. Nagbago ang kulay nito sa iba't ibang ilaw. Pagkaraan ng ilang sandali, natitiyak ni Chin Yifan na ito ang tunay na King's Green. Si Chin Yifan ay higit na nasa sabik ngayon. Nanginginig pa ang mga kamay niya, this is real. Ang totoong King's Green. Dahil ito ay totoo, mangyaring bigyan ako ng isang presyo, Mr. Chin. May klase ngayong hapon si Guning. Ayaw niyang magtagal dito. Walang problema, mas gusto talaga ni Chin Yifan na isara ang deal na ito kaysa kay Guning. Gusto niyang angkinan mismo ang King's Green. Ngunit Miss Gu, maaari ko bang tanungin ang pinagmulan ng Esmeralda na ito? Kailangang malaman ni Chin Yifan kung ang Esmeralda na ito ay mula sa isang legal na pinagmulan, para hindi siya malagay sa anumang problema dahil dito. Naintindihan ni Guning, kaya hindi siya nasaktan. Mangyaring huwag mag-alala, ito ay mula sa ganap na legal na pinagmulan, sabi ni Guning. Nang marinig ito, gamaan ang loob ni Chin Yifan, mula sa laki at bigat ng Esmeralda na ito, ang presyo sa merkado ay higit sa 10 milyong yuan. Magbabayad ako ng 10 milyong yuan para dito. Ano ang iyong, Miss Gu? Bagamat alam ni Guning ang presyo ng King's Green, namangha siya sa alok ni Chin Yifan. Maaaring ibenta ito ni Guning sa mas mataas na presyo sa merkado, ngunit nasiyahan siya sa alok ni Chin Yifan. Kung dinala niya ito sa ibang tindahan ng alahas, malamang na hindi siya makakakuha ng ganoong kagandang alok. 10 milyong yuan ay lampas sa kanyang inaasahan. Siyempre, nasisiyahan si Guning. Pagkatapos ay kailangan nilang pumirma ng isang kasunduan at ilipat ang pera. Kapag napirmahan na ang kasunduan, hindi magsisi ang magkabilang panig. Pinirmahan ni Guning ang kasunduan at nakuha ang pera, pagkatapos ay aalis na sana. Pinigilan siya ni Chin Yifan sa kanyang paglabas, Miss Gu, ito ang aking name card. Kung mayroon kang iba pang mga Esmeralda na may mahusay na kalidad, mangyaring huwag mag-atubiling tawagan ako. Ads by Pub Future. Biglang naramdaman ni Chin Yifan ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong teenager. Bukod pa rito, humanga siya sa magandang asal ni Guning. Oo naman, kusang loob na tinanggap ni Guning ang kanyang name card. Hindi na niya kailangang sabihin sa kanya ang numero ng telepono niya, dahil nasa kontrata iyon. Hindi ibinalik ni Chin Yifan ang kanyang paningin hanggang sa mawala si Guning. Halos hindi niya maalis ang tingin sa King's Green sa kanyang kamay. Huwag mong sasabihin kay chairman ang tungkol dito. Gusto ko siyang sorpresahin, sabi ni Chin Yifan sa kanyang mga tauhan. Malapit na ang ika-60 kaarawan ng kanyang ama. Nais niyang magukit ng isang maliit na bagay mula sa King's Green na ito, at ibigay ito sa kanyang ama bilang regalo sa kaarawan. Ang ama ni Chin Yifan ang nagpatakbo ng negosyo ng Jade. Nakita niya ang maraming uri ng Jade. Gayunpaman,
Ang King's Green ay napakabihirang kahit na ang ama ni Qin Yifan ay wala nito. Bagamat nagpanggap na kalmado si Guning, talagang nakaramdam siya ng kaba. 2 milyon. Sa totoo lang, hindi pa siya nagkaroon ng ganoon kalaking pera sa kanyang huling buhay dahil sa kontrol ng pamilya Tang. Kinabahan si Guning, nasasabik at hindi makapaniwalang totoo ito. Ilang beses niyang sinuri ang mensahe, pagkatapos ay tinanggap ang katotohanan. Tinanggal ni Guning ang mensahe pagkatapos kung sakaling malaman ng iba. Bagamat malaki ang 2 milyon para kay Guning, hindi ito sapat para sa isang startup. Nagpasya siyang gamitin ang 2 milyon bilang pondo ng stone gambling. Naghanap si Guning sa internet. Ang stone gambling market sa CTG ang pinakamalapit sa CTF. Inabot ng 1 oras ang biyahe para makarating doon. Nagpasya si Guning na pupunta siya sa CTG ngayong weekend. Walang alinlangan, gustong simulan ni Guning ang kanyang negosyo mula sa industriya ng alahas. Mayroon siyang jade eyes, at maaaring kumita ng pera nang hindi ipagsapalaran ang anuman sa kanyang sarili. Ang industriya ng alahas ay simula pa lamang. Ang iba pang mga industriya ay magiging kasangkot sa hinaharap. Ang pamilyang Tang ay kasangkot sa industriya ng real estate at entertainment. Desidido si Guning na makibahagi sa dalawang industriyang iyon. Siya ay mananalo sa pamilya Tang. Alam din ni Guning na dapat niya itong dahan-dahan. Hindi naging madali ang gumawa ng matagumpay na negosyo. Kailangan niya ang parehong pera at mapagkukunan. Ads by Pub Future. Halimbawa, kung plano niyang magtatag ng isang kumpanya ng alahas, kailangan niyang maghanda ng marami para dito. Una ay ang pinagmulan, pagkatapos ay ang tindahan. Pagkatapos noon, kailangan niyang magrehistro ng isang kumpanya. Kung wala siyang kakilala na namamahala, hindi niya ito matatapos sa loob ng 1 buwan. Ang mga manggagawa, tulad ng mga taga-disenyo, taga-pamahala at mga artista sa pagukit, ay kailangan din. Nag-aaral pa siya ngayon. Hindi praktikal para sa kanya na pamahalaan ang kumpanya ng mag-isa. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, nakaramdam ng bigat si Guning, ngunit nasiyahan siya dito. Higit pa rito, pagkatapos niyang umuwi mula sa lungsod G na may dalang malaking halaga, may sasabihin siya kay Guman tungkol sa nangyari. At bibilhan niya si Guman at ang pamilya ni Guqing ng bahay ng hiwalay. Nais din niyang huminto si Guman sa kanyang trabaho, na nakakapagod at nagbabayad lamang ng mani. Kung handa si Guman na maging isang may bahay, ayos lang iyon kay Guning. Kung nais ng kanyang ina na bumuo ng kanyang sariling mga interes, susuportahan din ni Guning ang kanyang ina. Si Guman ay maaaring magbukas ng isang maliit na tindahan, at kumuha ng isang tao na magbabantay nito para sa kanya. Maaari siyang bumisita sa tindahan at magtrabaho sandali kung gusto niya. Ang gusto lang ni Guning ay hayaan ang kanyang ina na mamuhay ng isang nakaka-relax na buhay. Para sa pamilya ni Guqing, hindi sila susuportahan ni Guning gaya ng pagsuporta niya kay Guman. Susuportahan lamang niya sila sa pananalapi kung kailangan nila. Kung gusto nilang magbukas ng tindahan o startup, handang tulungan sila ni Guning ng walang bayad. Maaga pa, pumunta si Guning sa isang bookstore. Bumili siya ng ilang libro sa jade at mga bato, pagkatapos ay inilagay niya ang mga aklat na iyon sa telepatikong espasyo sa mata sa isang banyo. Pagkatapos noon, umalis siya sa commercial building, at dumiretso sa kanyang paaralan sakay ng taxi. Nang bumalik si Guning sa paaralan, 2:20 PM na, at 10 minuto ang layo mula sa klase. Nasa oras si Guning. Gayunpaman, nakasalubong ni Guning sina Qinzing at Gu Xiaoxiao nang umakyat siya sa itaas. Sa sandaling makita ni Gu Xiaoxiao si Guning, hinawakan niya ang braso ni Qinzing at binigyan si Guning ng mapanuksong tingin. Hindi nakaimik si Guning. Naniniwala ba talaga si Gu Xiaoxiao na gusto pa rin niya si Qinzing? Malamang sa mga mata ni Gu Xiaoxiao, si Guning ay sobrang nagustuhan ni Qinzing sa nakaraan, at hindi ito posible para sa kanya na makalimutan siya sa loob ng maikling panahon. Kahit na dinurog ni Qinzing ang kanyang puso, nagtagal ito para makabawi sa sakit. Sa kasamaang palad, iba na ngayon si Guning.
Si Qinzing ay isang estranghero lamang sa kanya. Alinsunod dito, hindi sila pinansin ni Guning, dumiretso sa itaas. Galit si Gu Xiaoxiao dahil hindi niya nakitang nagalit si Guning. Pero naniniwala pa rin siya na nagpapanggap si Guning na kalmado. Si Qinzing, sa kabaligtaran, ay labis na nabalisa.